Hindi kasi di ba? Nagiinom mo na kasi tayo sa taas eh. Ba't pa bigla Hindi kasi, di ba, yung mga vlog kasi natin parang puro prank, surprises. So, gusto ko lang itry to, parang usap-usap lang tayo, tapos saan tayo dalhin ng kwento. Dito ko lang din na-realize na ang sarap pala talagang mabuhay. Kumbaga, normal na sa tao na magka-problema tayo, pero nasa atin kung paano natin i-handle at kung paano natin haharapin. Kaya nga ako nagkaya dito, Bi, kumbaga para mabawasan mo lang kahit konti lang. Ano ang bag niyo dalawa dyan? Yes, we did Listener. Sister, ikaw, mag-share kayo. Wala talagang masabi yung tao. Kasi puro musik Hindi na. kasi 'di ba sa totoong buhay, sa harap kasi ng camera parang ang saya-saya natin, wala tayong pinagdadaanan. Hindi kasi tayo nagsishare ng problema. Tama. Ito yung Team Bugok Unfiltered. No? Tama. Kumbaga ikaw kay Leng, 'di ba? Kilala ka namin na napaka-jolly mong tao. Kumbaga syempre, posible wala kang problema, no ka perfect. Siyempre, hindi ko lang hinahandle kasi nga. Pero guys, alam nyo si Kelly, pag may problema to, kaya bad trip to, sobrang obvious sa kanya. Mas nakakahawa siya. Ikaw, Besang, nung 2025, ano yung pinaka-biggest na yung parang sabi mo sa sarili mo na hindi mo nagawa at hindi mo natupad? Ako, yung parang regret ko nga yan, parang gano'n. For me, siguro yung biggest regret ko noong 2025. Parang hanggang ngayon, regret ko siya kasi parang umabot kasi naman talaga tayo sa noong time na meron akong mga ipon, ganyan. Tapos, di ba sabi nga natin, yung pera, hindi siya talagang mawawala siya sa'yo pagka hindi mo siya inalagaan ng maayos. Feeling ko, yung biggest regret ko is hindi ko na-handle ng maayos yung savings ko. Yun, unfiltered talaga to, sinasabi ko kahit sikreto lang. Hindi ko na-handle na maayos yung savings ko, yung pera ko. Tapos, talagang hindi ko, dati kasi nung parang year 2023, 2024, feeling ko, na ako para papunta na ako sa may Dire-diretso na. parang may freedom ka na sa pera. Ganun din kami. Na parang ang okay na ako nito, magtuloy-tuloy lang to, tapos biglang injustice na pwede pala niyang bawin pagka hindi mo iningatan. Ganun din kami. Ganun ka din. Kumbaga, kumbaga parang, Ang mindset namin, paangat. hindi, kumbaga nyo, one-time millionaire kayo. yes, Hindi nyo na inisip yung Totoo yun. bukas. Kasi syempre, minsan walang mawakan yung pera. Oh. Gusto mo lang i-try kung paano maging pasayin ka round din ng pera. Parang gano'n na nangyari. Tsaka may moment kasi na parang paghawak mo yung pera, parang may bumublok sa'yo na kailangan mong gumastos. Parang giging impulsive impulsive buying. Totoo. Hindi kumbaga natin yan Parang appreciation na rin dahil hard work natin. Kumbaga, Yung pera na minsan yun. lang to. Kasi hindi pa natin na-experience kasi. Experience ka. Ikaw, sister. Asan si Ading? Andun sa malayo. Ikaw, sister, ikaw. Wala kasi parang ano na lang ako Parang hindi na ako excited sa lahat. Kumbaga parang... Para ka lang damo, ganun. Sister, ano yung regret mo? Yun nga, yung hindi na ako masaya sa kung ano man yung darating. Kumbaga, di ba yung iba, yung pag kunyari birthday mo, excited ka. Sa akin parang normal na araw na lang yun. Kunyari, lalabas tayo ng mall. Hindi, walang joy. Walang joy, hindi na siya masaya kasi parang may mga kulang na. Wala nang gamot pero hindi na siya bumalik. Kumbaga hindi ko na siya naibalik. Yun yung parang yun na siya. Yung pinagsisisihan mo. Ikaw, Kumbaga kay hindi ko Leng. siya naibalik. Hindi mo na sisisi yung moment. Ikaw, kay Leng. Ano yung regret mo? Yung pagsisisi mo? Pagsisisi ko, yun nga, yung tulad ng kay Besa nga sa pera. Kumbaga yung pagkakataon mo na nun, Oo, no? na magsimula, pero siyempre mas inuna mo kasi minsan lang, di ba? Oo. Kumbaga, first time mo magkaroon ng ganong pera. Kala mo dire-diretso. Oo. Kumbaga, ang mindset ko nun, ay, nako, tuloy-tuloy ito. Totoo. Kaya yung pera, gano'n lang ng gano'n. Pero hindi naman ako nagsisisi kasi nga, meron naman, sa bahay lang din napunta. Tsaka may lesson naman. Saka nakapundar ka Oo, naman. nakapuntat naman. Yun ang, Ikaw, sweldo B. siya, maliit. Biggest regret? Yung pinagsisisihan, gano'n? Wala namang gano'n, kumbaga, pinagsisisihan ko naman noong 2025 lang. Siguro yung oras na dapat naituon ko sa mga anak ko. Hindi, siyempre, naging busy tayo sa mga natin trabaho. Minsan pag iisipin mo, tamang kumikita ng pera, kaso naging kapalit naman oras ng mga loved ones mo. Oo, mabawasan yung, ako yung harap nila para pag nagtiyatanong sila tungkol sa school. Or kunyari, mga bagong learnings nila, nag-explore pa sila, sa kanila tinatanong. Nakikita ko, sa iba pa nila nalalaman. Ayun lang yung pinaka biggest regret.
Wow, same kami ng asawa ko. Ganun din. Kumbaga parang hindi namin nasusubaybayan yung paglaki nila. Kumbaga parang ibang tao pa. Di ba nga naalala mo yung birthday ni mama? Sinabi ko, birthday ni mama, magkano aabot natin? Sabi ko, kasi siya ako nag-aalaga sa mga anak mo, sila naglalabas, sila nag-aasikaso sa school. Siyempre, para din siguro, inisip ko na lang din na para sa future din nila. Tsaka ngayon ko lang din na-realize na yung sinasabi nyo nga, ibig sabihin nga, ano di ba? Pag wala pa tayo kay Lord, kumbaga, nasa punto pa tayo na puro pera. Pero pag na kay Lord ka na, parang di mo na iisipin yung mga ganyang halaga. Kumbaga, iisipin mo na lang na ibibigay mo na sa kanya lahat para siya na mismo mag-provide para sa atin. Ayun, kumbaga parang, di ba, tulad nyo, pera. Pera. Kumbaga, kung puro pera pa din yung iisipin natin, isipin na lang natin si Lord eh. Kumbaga, sabi mo nga, di ba? Ano yung, kung ibon na kaya niyang pakainin eh, paano pa kaya tayo yung taong nilikha niya, di ba? Tsaka parang, di ba, imagine, minsan, totoo naman, talaga may mga times na ka nagigipit-gipit din talaga. Pero maiisip mo kung paano mo nabayaran yung bills mo that month. Yes. Kasi paano mo nagagawang Gugulat ka na lang. di ba, mag-produce ng may food sa mesa? Na parang bigla mo isipin na hindi ganun kaganda yung work at pasok sa'yo ngayon nung mga bagay-bagay. Pero nagpo-provide talaga siya kahit hindi mo kahingin eh. Parang kagaya lang yung sinabi niya, 2025, regret nyo yung parang yung pera. Pero biruin nyo, nakatapos yung taon. Oo, totoo, no? Wala kayong utang, nakatapos, yung buwan na yun, nagulat na lang kayo, nabayaran na. Ganun ako. Diba? Pero pinoproblema yung problema. Kasi problema na siya, no? Oo, yun kasi sabi ng asawa ko, dapat daw. Yung gumising ka lang na umaga, sapat na yun para maging masaya. Amen, totoo. Amen. Tama. Oo, totoo yun. Ikaw yung pinakamaganda nangyari naman sa 2025. Kasi di ba worse yun eh. Kumbaga, ano na yung pinakamaganda? Sa akin, ang nilalayo ako talaga problema eh. Ako kasi, maisip ko, pagising na umaga, sigurado may mapapasaya na naman ako na. Ikaw, Dale. Ganun. Hindi yung 2025 nung nabuntis si Paolo. Welcome. Blessings yun. Tapos yung ano, oo, sige. Tapos ikaw, sister. Ikaw muna talaga. Ikaw ba, sister? Brother? Okay yung 2025 namin eh. Parang yung regret ko lang talaga din sinabi ko kanina, hindi na ako excited. Pero okay yung 2025 namin. Kasi nga, isa lang akong naniniwala sa Lord. Ngayon, 4 na kami. So, 3 na lang yung kailangan para mabuo na ang family. So, yun siya. So, napakasaya kasi pagka lahat kayo na kay Lord na kasi nga, kumbaga, blessing na yun. Kumbaga, kahit makakain lang kayo ng 3 beses sa isang araw tapos na kay Lord kayo, okay na yun. Kahit wala kayong pera, basta walang utang, nakakatulog kayo, gumigising kayo, okay na yun. Yun na yung pinaka parang sana ngayon 2026 mabuo na yung 8. Amen. Ay, ikaw naman, Besa. Parang feeling ko wala naman masyadong pasabog na plot twist ang ating 2025. Pero yun nga yung kanina, yung worst ko, parang inano ko na lesson siya for me. Na pinaranasan ni Lord ulit mawalan para matutunan mo kung paano pahalagaan yung paparating. Kung may binigay siya before kasi hindi ko napangalagaan, binawi niya muna kasi nakita niya hindi ko kayang i-handle eh. Pero ngayon, feeling ko, hindi naman feeling, pero I'm praying na pagka binalik sa akin ni Lord to, handa ako. Parang hindi ko na uulitin yung mga mistakes na nagawa ko. Parang yun, yung lesson ng nawalan, yun yung best for me. Na parang kahit wala ako, ang dami kong natutunang lesson sa life. Kailangan pahalagaan mo to, kailangan pahalagaan mo yung mga bagay sa paligid mo. Yung mga taong nagmamahal talaga sa'yo. Tapos parang in-unfold niya kasi kung sino lang yung... Pagka kasi nawalan ka, malalaman mo kung sino lang din talaga yung mga tao sa circle mo. Kaya parang for me, sobrang thankful ako na parang, okay, hindi pala talaga 20 ang kaibigan ko. 3 lang pala. Oo, 3 lang pala sila talaga. 5 lang pala talaga sila. Oo. Sabi nga, hindi lahat na nakakasama mo ay pwede mong tawagin na Totoo. kaibigan. Nandyan sila lahat pag masaya. Yes. Pero pag wala ka na, talagang iilan na lang yung parang tutulong sa'yo tumayo ulit. And thank you guys. Kayo yan. Kami yun. Ikaw, B. Siyempre, kaya ni Naomi. Oh, I'm crying right now. Hindi, kumbaga yun, pinaka-best yun kasi nadagdagan yung anak namin. Another blessings na magpapasaya sa pamilya namin. Yun, basta laging focus ko naman, good health na hospital si mama, naging okay naman. Wish ko naman talaga lagi health kesa sa money. Yes. Kasi ang money just one stop lang talaga, pwedeng mawala sa'yo lahat yan.
Amen. At saka hindi, kapag kahit gaano mo kadami ang pera, pag may sakit ang tao, parang wala din. Baliwala Hindi din. mo rin ma-enjoy, ganun. Ako naman yung pinakamasaya ko, yun nga, yung pinanganak ko si Naomi din. Siyempre, huwag mo tatapi mga anak ko. Siyempre, yun yung 2025 kasi that year, parang stressful din sa amin. Pero, yun nga, sabi ko nga, ang galing ni Lord. Kumbaga sa kabila ng stress niya, may binigay siya sa aming bagong aalagaan, bagong mamahalin, kumbaga nadagdagan. Saka yung yung hindi na kami nag-aaway mag-asawa. Hindi na kami, kumbaga bilang na lang, kumbaga yung away natin nung nanganak lang ako, no. Saka di na siya masyado nagbubunga. Saan na ako Away cuteness lang. Oo, tapos yung naharap namin yung mga problema na natapos na nasolusyonan na namin. Kumbaga naging matured tayo lalo. Kumbaga mapapansin nila kasi di ba puro si Lord. Kumbaga kasi guys, kumbaga kami, hindi pa naman kami totally perfect. Hindi naman porket na kay Lord ka na kasi akala nila dapat hindi ka nagagawa ng ganito, hindi ka na ganyan. Kumbaga doon pa lang namin nakikilala siya. Kumbaga baka sabihin nyo, ganito pag ginagawa nyo, ganyan. So guys, sabi ko nga sa inyo, merong mga tamang oras at tamang panahon. Yung pala, isa sa magandang blessing natin na natuto tayong magbuklat ng Bible. Oo, yun din. No? Yun din, natutunan ko din. Natutunan ko rin magbuklat ng Bible, gumawa ako ng journal. Tapos kahit pa paano, pag di ba nag-share tayo, nakikinig din sila. Kumbaga sa flip-tapan. Pero ang pinaka bars mo, yung verse ng Oo, Bible. yung mga verses, papaliwanag mo kung ano yun. Kumbaga ganun na kami sa na yun. Kaya nga sabi ko nga, hindi pa sa lahat nung nakakasama namin sa bahay. Pero sabi ko nga sa sarili ko, sisimulan ko muna sa sarili ko para mapansin na, kumbaga makita nila na may pagbabago, ganun. Kasi hindi pa naman... Hindi ako nakikinig nun pagka nag-aaral ka ng mga Bible. Kasi hindi ba English yung Bible? Ako mga ina-explain na nila ng Tagalog. Natatagalog. Tapos may explanation natin. May translator. Kasi parang di ba minsan pagka nag-uusap, kasi madalas nag-uusap-usap kami, nila ate, ganyan. Minsan parang siguro nahiya sila dahil parang lalaki sila, parang hindi sila talaga open na parang pag-usapan siya masyado. So, pero feeling namin, nakikinig naman sila sa side namin. Not knowing na ako kagaya ni Keling, di ba? Yan pala. Curious pala siya sa mga pinag-usapan about Bible. Si Day, kagabi. Sabi niya kagabi, nag-uusap lang kayo ng ganyan nag-ano pa kayo ng Bible, ganyan-ganyan. Parang ano siya eh. In fairness naman ngayon, yung Maritesa namin, Hindi na sa tao. Oo. Kay Lord na talaga. Ibig sabihin, pumapasok ko siya sa loob mo. totoo ko eh. Parang, di ba, kunyari may problema, open ko agad sa inyo na parang, ganito kasi nangyari. Tapos, magbibigay lang ng output na parang, ganito kasing ganyan, nung nangyari sa amin, ganito namin siya nasolusyonan. Saka hindi pala yun sa 2026 ko yung pinakamagandang nangyari sa akin. Nag-pray na ako. Kumbaga parang ako yung nagsisimula ng prayers pagkakain. Na dati lagi kang naniniko, pre ka. Uy, ikaw na. Pag wala si Besang kasi, para ako yung nagsimula yun nung bagong taon. Pero kasi, ang sabi 31. talaga ng mga pastor, pag sinabing ikaw ang mag-prayer, Oo. blessing yun, kaya wag kang tatanggi. So kahit na bulul-bulul ka, kung ano yung lumabas sa bunganga mo, dapat mag-pray ka. Ikaw, Bin, nung ito gusto kong itanong sa'yo. Di ba, ito nung kasagsagan kasi ng Timbugok ng 2023, 2020 to 2022, kasagsagan ng kalakasan talaga ng Timbugok. 2023, yun. Hanggang 2023. Ano yung naramdaman mo na, syempre, di ba, from 100 million of views na nanonood sa atin, tapos biglang, ganun. Ano yung na-feel mo? Kumbaga, para bang nainis ka ba sa sarili mo? Kasi ikaw leader Kumbaga, ikaw ang founder ng Timbugo. Kumbaga, parang, Hirap i-handle, ang dami. kumbaga, feeling mo, pag umano na si Bin FPB, hindi mo na mahuhugot yung mga kasama mo. Kumbaga, nagsisisi ka ba nun? O kaya, parang, okay lang ba sa'yo? Para sa akin, okay lang. Mahirap pilitin yung taong gustuin ka kung ano. Ibig sabihin, kasi naniniwala ako na may kanya-kanyang chapter tayo ng buhay. Timeline. Kumbaga siguro yung sinasabi mong year na yun ng 2020 to 2022, yung kalakasan ng Timbugok biglang bumagsak. Baka siguro, yun lang yung unang magkakasama tayo. Tapos, yun lang din yung timeline na kailangan yung tumayo sa sarili niyong paa. Kumbaga parang pinagamay mo na sa ating ganun. Basta yun lang, ini-enjoy ko lang yung proseso. Ayokong stressin masyado kasi naniniwala pa rin ako na party lang to ng pahina ng istorya ng buhay natin, ng buhay ko. Pinapaubaya ko sa kanya lahat. Ngayon, pag may naisip ako, sinusubukan ko, malay mo, yun.
kumbaga hindi siya negative, hindi siya negative thinker. Oh, hindi ko siya tinatanggap as negative yung may sisisihin ako, sarili ko o yung nasa paligid ko. At least ginawa mo. Oo, basta ginawa ko lang yung best ko. Tapos nung nakita kong medyo bababa, yung ganun, medyo nababawasan tayo or hindi na ganun kalakasan or hindi ko siya tinatanggap as negative. Kumbaga, sabi ko, baka may plano pa. Ano pakiramdam mo pag may nababasa ka na laos na kayo, wala na kayo, ganyan? Ano feel mo nun? Okay lang kahit malaos kami. At least pinarana sa amin ni Lord na maging ganung Kasi hindi lahat yun. Kahit may pera ka, kaya mong gawin yun eh. Kumbaga, Hindi lahat ng may pera kayang maging famous. Kumbaga Oo, totoo. hindi makikilala. Lalo kayo nag-start kayo from scratch. ganun ko siya iniisip na ayun, papasok ulit. Chapter ng buhay ko, pinarana sa akin ni Lord na ganun. Very thankful pa rin ako. Kasi kung ikaw kung parang nasa gitna ka lang, hindi ka din sasabihin nalalaos ka eh. Pwede ka naman nasasaktan, gano'n, na-hurt. Nasasaktan, na-hurt. Palagi ko hindi. Kasi minsan kasi diba dati nung dire-diretso tayo na parang aminin ko, nababurnout din ako nun kasi paulit-ulit yung ginagawa natin. Oo, Baka mamaya, ni-neutral lang ni Lord para hindi ako mag-breakdown. Para unti-unti kong maintindihan. Para sa akin ganun. Lagi yung sinasabi, baka may plano si Lord. At saka ang gusto ko lang idagdag, ayun di ba dati kasi na-stress ako pag bumababa yung views. Sabi ko nga, di ba nung nagbabasa na ako ng Bible, parang doon ko na-realize na lahat ng meron tayo ay hiram lang, ultimo yung buhay natin. So, siguro yung point na yon nakikita na ni Lord na, tulad din ni Kiling, kumbaga ine-expect niya na sa sarili niya na pataas na daw yung kinikita niya. So, parang hindi na siya nag-isip kung may bukas pa ba. So siguro, na si Lord na, hindi mo na, kumbaga parang hindi ito yung gusto kong nakikita sa'yo, hindi ito yung gusto ko na mangyari sa'yo. Kaya siguro parang may something na parang hindi naman siya pitik at kinuha. Siguro may lesson lang si Lord na gusto niyang matutunan mo bago niya ibalik sa'yo. Pero alam niyo guys, fun fact lang to Si Kuya kasi lagi siya may sinasabi na lagi niya sinasabi na, ay nasusulat niya sa libro ko. Ano yung part kaya ng libro ko. Ngayon, parang feeling ko dahil sa Timbogok, araw lagi natin siya naririnig kasi nagiging katuwaan natin minsan. Parang siguro na-adapt namin yung mindset na kahit anong mangyari ngayon sa buhay namin, naniniwala kami na nakasulat yon. Nakasulat yan sa libro. Oo, na para tuloy, kung hindi man maganda nangyari ngayon, part yun kasi nakasulat talaga sa libro mo yun, mangyayari siya. Kaya ngayon, parang lahat ng problema namin dumarating, magaan. Kasi feeling namin, nakasulat yan sa libro natin, mangyayari talaga yan. So ngayon, parang hindi na siya nakaka-stress na, ganito lang nangyari, may nangyari ganyan. Nakasulat yan sa libro mo. Yung sinasabi ko na yun, yung iba kasi sinasabi kasi nila parang biro lang. Pero tanggapin na biro yun, pero may laman talaga yun. Totoo talagang libro mo yun eh. Totoo. Actually, maraming pinapakita sa atin si Lord na, kumbaga, hindi lang natin nakikita kagad. Kumbaga, tulad nito, dito ko unang dinala. Ibig sabihin, dinala ako ni Lord dito. Kung nag-gets ko kagad na dito tayo dapat magpunta, walang mga aksidente. Alam niyo ba guys, ganito yan. Dapat kasi hindi kami dito di ba dapat hindi tayo dito sa EJ campsite magka-camping. Dapat meron kami pupunta malapit sa dati pinagka-campingan namin. Kaso, hindi siya yung parang pang-amin. Kumbaga kasi maiingay talaga kasi tayo. Yung mga bagal. Tapos sakto si baby, naligaw sila ni Kuya Nitoy. Oo, naligo kami. Naliligo kami ni Dito. Tama ba to? Ewan ko, di ko alam eh. Nawala sila nag-ayos kasi akong camera Di bali, diretso tayo. Saan kaya dito, Nitoy? Madaming daan. That time, nandun na kami ni Besang at si Besang sinabi sa akin na ate, meron dito EJ campsite dyan kasi nagpabinyag yung friend ko. Napunta, sabi ko, kontakin mo. Tapos sakto nakita namin, nag-post si EJ campsite na available daw to. Nakasulat sa libro yun. Totoo, di ba? Tapos nagkagulatan pa kami ni baby. Sabi ko, bili pa tayo. Sabi ko, kumbaga, Kasi parang mga nagtrako, pupunta rito. Sabi, Dito pala siya galing. sabi ni Kuya, saan na lilipat ni? Ganyan. Kabisado daw niya. EJ campsite, Kuya, EJ campsite. Sabi ni Kuya, ha? in short, minsan kasi may binibigay na sign sa atin si Lord. Pero nagbubulag-bulagan tayo, kaya ginagawa pa din natin yung mga bagay na gusto nating gawin. Kumbaga, isa rin yung sa sinasabi ko na bago may gawin kang isang bagay, isipin mo muna ng mga 7 beses, may gusto kang bilhin. At saka dapat hindi ka masaya, hindi ka galit, di ba? Huwag kang magdidesisyon basa-basa na masaya ka o kaya malungkot ka. Pero ikaw, Kilen, kung tatanungin kita, ano yung masasabi mo sa sarili mo na alam mo na ginawa mo yung best mo? Kasi araw-araw naman ginagawa ko yung best ko hanggat pakakaya. Parang kontento na ako sa isang araw na makagawa ko ng maganda, gano'n. Tingnan mo, yun sa daddy ko. Nagkasakit siya, birthday ko mismo, pinadala ko siya sa ospital. Tapos wala ako, hindi ako vlogger, wala akong trabaho. Umutang ako ng 50,000.
kahit wala akong trabaho. Kumbaga, ginawa ko yung best ko para madugtungan yung buhay niya. Pero zero ko alam kung wala akong pera, pero dahil nga mahal kita, ginawa ko yung best ko para Yun sa'yo. yung best effort ko for Diba? that moment. Ganun siya. Ako piling ko itong mga moment na to, yung kahit hindi na kasing laki ng savings ko nung araw, yung pera, yung ganyan. Ang dami ng friend ko na nagsasabi sa akin na mag-vlog ka na ulit. Huwag mo sayangin yung followers mo, ganyan-ganyan. Kasi isip ko, oo nga no, kasi parang hindi naman lahat nabibigyan ng chance magkaroon ng ganong klaseng platform na ano. Parang feeling ko ngayon, simula nung siguro mga December or November, parang yung best ko is yung consistency ko. Kasi hindi man ako, nagpo-post ako sa page ko, pero pumapasok ako sa work ko, sa inyo. Alam ko sa sarili ko na hindi ako tumitigil. Kasi nagtatrabaho ako, ginagawa ko yung best ko para sa pamilya ko. Tapos binubuhay ko ulit yung page ko. Yun, parang yun yung best effort na masasabi ko talagang consistency, number 1. Ikaw? Eh, di ba, dahil kaya na ako nagtrabaho na kahit ngayon, natutulungan ko na yung mga magulang ko, kunyari, gano'n. Pagbigay na ako talaga. Kahit halos lahat puro ako naman talaga gumagastos na, hindi naman sa pagmamayabang. Minsan may nakakatulong ako. Dati kasi hindi ko nagagawa yun. Kahit Sarap sa feeling. Wala talaga ako nabibigay, talagang umaasa ako sa kanila. Sakit pa sa ulo. Ang date nga namin ni Paolo, nangingi pa ako sa kanila. Tigas! Oo, kwento mo kasi yung nag-date kayo ni Paula. Yung sa... Nag-date kami ni Paula, ang pera ko lang, sakto-sakto lang, 1-2 ata, gano'n. 5, parang gano'n. Parang si Paula kasi first date namin yun, January din yun, unang kita namin. Tapos ngayon, romantic baboy kami, FT, gano'n. Eh ngayon, baka ako ayayin pa ako nito mag-ice cream, wala na akong pera ni Paula. Naliligaw pa lang ako. Kasi sabi ko, uwi na ako tayo. Doon nga nagkainlaban nga kami ni Paula. Nagugulat nga ako pumi-first kiss pa si Paula. Beso first, na. Sabi mo natatakot ka kamo kasi yun lang yung dalawang Pera pera. lang talaga, 1.5 lang talaga yung dalawang pera. Parang ang sa may nun sa romantic baboy, nasa 600 o kulang 500, gano'n. Baka mag-aya pa ako to na baka mag-aya pa ako to ice cream, dessert, kaya lang akong pera. Magkano hiningi mo? Ha? Magkano hiningi mo sa parents mo? 1.5. 1.5 nga. Ayun talaga? Tapos lang Uy, binukas Togo, ko na halika yun. rito. Siyempre, kahit matandaan talaga ako, namabas ko ako talaga. Tigas! Pero ngayon, at 2022 least, ako di ba? minto. Alin? Namas ko. Oo. Totoo naman yun. Sa bagay ako manahinto ako 2021 sa mga anak ko, tapos sinusubay ko yung pera. Sa sarili ko, 2022, nangingi pa ako sa mga ninong at ninang ko. Ayan, papasok si Togo. Ikaw, Togo. Hello po. Ikaw, Togo, ano yung pinaka-best version ng ano mo? Yung pinaka-the best mo na ginawa mo? Nasabi mo proud ka sa sarili mo na ito yung best ko. Na nakakatulong sa pamilya ko. Ah, Yun galing. talaga yung the best, no? Parang yun yung effort talaga for family. Ikaw, B. Kasi kung magaling sa sagutan talagang ganir, Best version. Ang best version. mas naging mature daw. Kumbaga, yung pag nag-aaway kami nito, mas minsan pinipili ko nang mas lumayo ako kaysa patulan siya. Sa akin, ang iniisip ko na talaga ngayon, puro sa mga anak na lang talaga. Kumbaga, iniwasan ko na rin yung mga dating hindi na healthy, tapos na pang makukuha benefits. Oo, kasi lagi akong best eh. Perfect kasi ako eh. Parin mo naman. Hirap pa pala katabi. Ako hindi yung best ko ngayong 2026 yung Kumbaga pinaka-best ko yung may lalabas ko yung pamilya ko sa ibang bansa. Yeah! Kumbaga yun yung kumbaga yun yung Sunod na tayo. Hindi kasi natatakot kasi ako sa sarili ko kasi parang ang thinking ko kasi hindi ako pwede maglabas ng pera na walang patutunguhan, na walang mangyayari. Kumbaga parang mother thinker Kumbaga parang thinking mother. Mother instinct? Parang mother instinct. Parang ilalaan ko lang to para sa mga anak ko. Pero nung parang talagang sabi ko, ilan ko pa sabi nga nung asawa ko, kailan mo pa gagawin? Kung kailan wala ka ng chance gawin, di ba? Kumbaga, lalo ni nanay ko, siyempre nanay ko, tawag doon talagang obligado na kasama ko siya kasi mami ko siya. Kumbaga parang lahat ng kapatid ko, tapos yung pamangkin ko, kumbaga sabi ko, ito yung pinaka-best na decision din at best version ko na hindi ko pagsisisihan at hindi ko makakalimutan kasi nga ilalabas ko. Kasama pa yung mga anak mo, kaso si Naomi hindi nga lang makakasama. Kasi hindi pa siya binyagin. Oo, yun. At saka hindi, yung best ko yung kahit pa paano nakakapag-share ako ng Bible.
Tama. Kasi dati nahihiya kasi ako na mag-share ako ng Bible verse sa my day, sa mga kaibigan ko. Kasi iniisip nila, palamura kang babae ka, tapos ano ka, yung mataray ka, maldita ka, masama ugali mo. Tapos biglang may shifting na mangyayari na nagsishare na ako ng ganun. Syempre, ayun nga, sabi ko nga, hindi kasi ang pagbabago, hindi naman kasi bigla-bigla yun eh. Kumbaga nasa proseso lahat. Ang galing na usapan na to. Tulad si Togo, di ba si Togo nagka-anxiety yan, di ba? Saan ka ba nagka-anxiety? Yun sa akin, sa page ko. Ay, oo, grabe naman kasi talaga yun. Ilang beses pa natin binalikan sa bangko yun. Pero ngayon, di ba, dati, di ba, parang nalulungkot tayo kapag may baba yung views. Pero ngayon, di ba, kahit walang manood, parang go with the flow Go with pa the rin. flow na Happy lang. pa rin tayo. Okay lang. Di ba, parang sabi ko nga, ang sarap pa rin pala talagang maging normal na tao. Basta isipin nyo lang, kunyari may bad things na nangyari sa buhay nyo. Isipin nyo na lang, may tinanggal sa inyo. Ibig sabihin, may space na para sa panibagong blessings. Think is, ganun. Tsaka bago ka masaktan dun sa nararanasan mo, isipin mo rin na parang may mas mahirap, kaya dapat kayanin mo. Kasi yung iba nga, hindi wala silang natutulugan. Yun yung sa atin, anytime pwede tayong matulog sa nakakama tayo, yung iba sa kalsada pa. 'Di ba? Kumbaga, ano yung palawakin mo rin yung isip mo talaga. At Na saka- hindi lang ikaw yung nahihirapan ba? At saka kaysa manghinayang ka, isipin mo Magpasalamat na ka. lang na ano ba'y dating buhay mo bago ka naging ganyan. Kunyari, may problema ka ngayon. Kaya ko to. Kasi nga, dati nga, nakaya ko eh. Oo, di ba? Dati nga wala naman ako Wala, nito. di ba? Dati nga wala ako sariling ganito. Ang Dati importante, kumbaga iniisip ko araw-araw, importante yung pamilya ko, hindi nagkakasakit, kumbaga masaya kami lagi, nagagawa ko kung ano yung gusto namin, nakakain namin. Basta kumakain kami ng 3 araw, okay. Nag-upgrade naman tayo, kumbaga. Di lang natin siya naluluok back. Yes, tama. Kung Kumbaga, hindi dati, tayo oh. pupunta sa dati natin pinagdaanan. Oo, di ba? Dating Kumbaga dati, di ba? Mga kabataan natin, dati nakakabili lang tayo ng Jollibee, nakakain lang tayo pag may okasyon. Okay, pag may mayamang Pag may kaklasmate Pasko, Hindi natin. talaga. Dati talaga birthday ko. tubigasin lang. Hoy, ako di. Pag Pasko, pag namamasko ako sa mga kapitbahay, kasi mga Si ninong ko Jollibee. nasa Bulacan eh. Baka di ka taga-kabanatuan ako. Kunyari galing pa Basko, na makapabasko na, punta ko Jollibee, Nung elementary ako, akala ko talaga pagka mayaman ni kaklasmate ko kasi pina-Jollibee yung mga ganun. Diba? Saka hindi dati nung Pasko, dati makakasuot lang ako ng Bagong talaga, damit. hindi bago, ng ibang damit, bigay pa ng kapitbahay namin. Kumbaga ito pinaglumaan, ito susuotin ko. Parang gandang-ganda ka na doon, ano? Oo, parang talaga susuotin ko siya pag lagi may alis ako, yung lagi outfit ko. Dati mga panong wala pang cellphone, ano? Oo, di ba? Ay, yung di naranasan ng mga anak natin. Oo, yung mga bata pa ngayon, totoo. Hindi nila alam kung gaano kasayang umuwi ng naglilibag, yung maasim na maasim, uuwi ka putik-putik ka kasi tumawid ka sa pinitak. Uuwi ka kasi tinakasan mo yung tagu-tagon, ikaw yung taya. Oo, no? At saka hindi, pinaka natutunan ko rin sa grupo na to, yung kay baby. Yung wag kang madamot sa pamilya. Amen, totoo yan. No? Inano ko rin yan. Maraming Nakuha ko yan. naka-adapt. Totoo yan, yung sa pamilya. Dito sa table ko natutunan Di ba yan. kasi nung bata ako, kababata ko kasi si Sister Ade kasi nakapatid ko siya. Yan, kwento niya yan. May pagkain ako, Sprite, kumbaga, Paji bar, tsaka Paji bar. Kumbaga talaga nagtatago ako, talagang kakainin ko siya. Kumbaga di ako lalabas doon sa lungga ko hanggang di ko siya naubos kasi ayoko hinihingian ako. Pag nakita mo siya, kunyari nakita mo siya, ang gagawin niya, yung Paji bar, kahit di ba nakakahirin yun, ang gagawin niya, susumpakin niya yun. Tapos Wag namin makainin. ang gagawin niya dun sa straw, didila-dilaan niya, para hindi ka na makainin. Ano ba hinuin yun? Tuturaan ko pa isop. Ganun nga siya, ganun nga siya. Kasi nga, parang, Palabuhin. oo, ganun. Hindi, may explanation kasi ako Okay, doon. okay. Kasi nga, minsan lang ako sa ako makabili ng ganon. So, hindi pala dapat. Kailangan pala, i-share ko kasi mga kapatid ko, hindi rin pala nakakakain ng ganon. Kumbaga, yung nakilala ko yung asawa ko, doon ko, ang dami ko natutunan hanggat yung iba, si Adeng, sila Besang, sila Togo, sila talaga marinig mo, nagbigay ako kay mama, tumutulong na po ako kay mama, parang tumutulong na po ako sa bayaran. Sabi ko, ang galing ng asawa ko. Yun yung kinaka-proud ko sa UB. Sabi ko nga, Kasi si pare, nagtatrabaho pa yan, hindi naman talaga madamot yan. So, ako lang pala madamot. Eh, totoo yun. Dati yan. Ay, totoo yun! Totoo yun! Totoo yun! Kaya yung kwento. Kumbaga si pare nagtatrabaho. Pero yan, may hiraman mo. Kaya hindi mo bayaran. Good sa kanya. oh, Ay, parang paparinig ka na, hindi mo nababayaran yung ano. Parang di mo na babayaran ako. Hirapan niya.
Kaya lang, naabuso ka. Hindi ano siya si kuya, ano siya, hindi siya yung parang pag alam niyang hindi mo pa kayang bayaran. Bayaran mo na lang pag may ano ka na. Kaya nga di ba May may sobra joke ka ako na. sa kuya mo. Ang sabi ko, B, wag ka masyadong mabait. Baka tayo ka. Sabi, sabi ko sa kanya yun, kailangan ka kung ano. O sige nga. Wala ka lang magpa-devil. O sige nga, itaas ang kamay dito na walang utang kay kuya. O, O, diba? Lahat kami may utang kay kuya at kay ate. Para sa akin kasi yung pera parang dalaw yan lang ako, parang gano'n eh. Kumbaga nakikita ko, bilis talaga, malaki talaga yung lumalabas, may pumapasok. Padaloy ka pa dyan. at saka hindi, nung Christmas party. Nung Christmas party, dapat alam niyo ba, wala tayong Christmas party nun. Tapos sinabi sa akin ni baby, binaintindihan ko kasi nga dati ako nagtatrabaho, alam ko yung pakiramdam na walang, kumaga magpapasko, magbabagong taon, tapos walang magbibigay sa'yo na pinagtatrabahuan, employer mo na walang ibibigay sa'yo na paghahanda mo. So talagang, kahit di kasi na-demonetize kami nun, di ba? Ilang buwan. Kumaga wala talagang kita ilang buwan. Kaya sabi ko, B, baka ako magalaw ka ako natin. Kumaga ganun kasi mindset ko eh. So sabi niya, hindi, ilaban mo yan. Kaya di ba, so yan yung ano. Oh, kumaga kasi ang mindset ko, pag ang negosyo kasi, kailangan, bago ka maglabas ng pang ano, kailangan ano eh, kumikita ka ng doble o triple. That time kahinaan, di ba? Puro palabas ang nangyari. Oo, sabi ko nga, parang na-realize ko, hindi naman din kasalanan ng mga nagtatrabaho sa amin. Na gano'n yung nangyari. Na ganun yung nangyari, hindi naman din nila ginusto yun. So, yun, kaya naging successful yung Christmas party namin na yun. Di ba? Ikaw, Tog, ano masabi mo sa mga viewers na, yan, sa mga manunood na yan na may nagdadaan ng problema? Tambayan, daanan nyo lang. Kasi ako, tambay lang ako dati. Pero di ako nag-stay dun. Tama. Kwento mo kasi kung anong ginagawa talaga sa ano dati, sa Tagig. Mukha po akong addict, pero hindi po ako addict. Bago lipat sa Timugok to, mukhang addict talaga. Sabi nga ni Ading kay Balot nun eh, ba't ka nagsama ng addict dito? Nagkatuluyan pa. Dating guset. Talaga dyan, kay Togo. Galit na galit siya sa akin. Unang ano, di ba magkainuman tayo nun? Oo. Nagkagalit si Adik sa akin nun. Pati kumano ka sa Adik. Oo, ganun nga talaga. Bakit na kasi? Kasi si Togo yung una, si Togo talaga yung dumating yan. Ako talaga yung unang usap. Hindi, naging, naging best. Saka nung bawal mag-Tagalog. Oo. Diba? Sinukaan niya ako nun. Sa Olympia pa yung sa Olympia. Sumuka ka sa akin nun eh. May suka, may mango. Oh, ikaw, Kyle, ano masasabi mo sa mga nanonood ngayon? Manood lang kayo. Keep on watching. Ayun lang Kahit di ako nag-upload. Hindi. Kasi ganito yon, iisipin kasi nila, nasasabi nyo lang yan kasi kahit pa paano may pera kayo, may ganito kayo. Wala kaming pera, alam nyo lang. Hindi, ibig kang sabihin, di ba kahit pa paano, ano yung, kumbaga hindi pa nila nagagawa yung gusto nila. Ano yung masasabi mong advice mo sa mga nanonood? Ako guys, ang nasabi ko lang sa mga nanonood ngayon guys, magugulat kasi kayo sa buhay nyo na dadalhin pala kayo ni Lord sa mga bagay na hindi nyo ine-expect. Kasi guys, ako promise, bago ako naging choreographer kasi ako dance ang buhay ko eh. Tapos ngayon, si Bading, vlogger yarn. Mamolter ba yarn? Enjoyin nyo yung journey na ibibigay sa inyo ni Lord kasi hindi nyo alam kung gaano siya kagrabe mag-flip ng buhay. And kung ano man yung nangyayari sa buhay natin ngayon, tandaan nyo, wala dyang pang forever. Kung masaya tayo ngayon, enjoyin nyo. Kasi bukas pwedeng malungkot tayo. Pero tandaan nyo naman, pag malungkot tayo, hindi rin yan forever. Pwedeng bukas, masaya tayo. Kaya kung malungkot kayo, sige, pagdaanan nyo, maging malungkot kayo, mingigin ng tulong sa Panginoon, sa kaibigan nyo. Tapos maniwala kayo sa sarili nyo na bukas, pwedeng hindi na ganito. Kasi walang sa mundo na hindi nagbabago. So, lagi lang kami naniniwala sa kagandahan ng buhay. Yun lang. Ikaw, Kyle. Kung saan ako dali na tadhana, tatanggapin ko. Kumbaga yun gusto mo sabihin sa kanila. Yes. Sa kayo dali na. Ikaw, sister. Sabay sa angin, sabay sa angin. Oh, ikaw, sister. Ano? Masahista na kasi siya Hindi, ngayon. natatawa kasi sa mga sinasabi ni Kilig. Sasabihin sa mga tao, pero puro para sa kanya pa rin. Ano siya, kumbaga, ibigay niyo yung best niyo araw-araw kasi hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo. So, kung ngayong araw, dapat, kung malungkot ka, basta kung bigay niyo yung best niyo, kunyari bukas, wala na. Parang iisipin niyo, bukas wala na ako, kaya kailangan ibigay ko yung best ko ngayong araw na to. Tsaka kung malungkot ka or hindi ka malungkot, lumapit ka lagi sa Panginoon. Kasi nga, magpasalamat ka pag may struggle ka. Kasi kapag walang struggle,
parang ang hirap nun, di ba? Hindi ka magiging masaya. Saka hindi tayo, totoo lang no, pag wala tayong struggle, hindi tayo natututong lumapit. Di ba? Kasi yung iba, lagi lang lumalapit pagka may kailangan eh. So, Birthday. may problema o wala, magpasalamat kayo. Even Ikaw, Dale. Tiwala lang. Dadating din yung break nyo. Saka hanapin nyo yung tamang tao na makakatulong sa inyo. Yung circle of friends ba? Yes! Tulad mo kayo niya, 2020. Oo naman. Kasi nga, sabi nga, pag sumama ka sa manginginom ka na. Oo, yun. Pag sumama ka sa bulok ka na rin. Pagka sumama ka sa may pangarap, ayun. Ikaw, May Mi. circle po. Galing na din, matalino ka pala. Ikaw, Mi. Para sa akin, yun, tama pa rin yung kasabihan yung ang buhay parang quick tire. Ay, quick tire, parang gulong. Pasok yung boses, ha. Hindi, kumbaga ang buhay parang gulong yan, di ba? Minsan talaga nasa ilalim, pero hindi naman lagi dun. Nasa ibabaw, pero minsan huwag kang kampante kasi gulong nga, di ba? Pwede kang bumalik sa ilalim. So, i-cherish mo lahat kung ano yung meron ka ngayon. Yun, makikita habang tumatanda, nakikita ko hindi ko kailangan ng sobrang daming kaibigan talaga. Ang kailangan mo lang dyan, at least 3. Hala. Patay. Ano yun? Baka di ba tayo pumasok sa top 3? Kaya kayo, kung na-expect nyo nakasama kayo doon, tandaan nyo. Only 3 na yun. Di, actually, hindi naman totally 3. Kumbaga, at least 4? meron ka man lang dito. Hindi, para sa akin, yung sa tatlo na to, kailangan may gantong kaibigan ka na lang. Ano yung una? Pwede mo malaman yung una. Classification to. Okay, ano yung una? Okay. Para sa akin, yung una, yung kaya kay correct, yung kaya kang prangkahin na pag mali yung ginagawa mo, hindi ka niya tolerate. Yung mga kaibigan na may boses. Real talk. Ay. Part kami nga, no? Tumapirot ka. Ano yung pangalawa? Para sa akin, yung pwede yung pagsabihan ng mga sekreto na alam mong safe. Ay, hindi sila safe sa akin. Ang dami nakaalam. 1,000. First 1,000 kasi secret sa atin. Hindi, hindi kumbaga yung mga plano na, kunyari, magpatayo ng negosyo na hindi niya ichuchucho para unahan gawin nung ganito. Yung mga ganun, di ba porket sinabing Yung tawag sekreto, isa-celebrate, issue kagad no? issue kagad. Kumbaga, May mga bala, Kumbaga, ibig sabihin, evil eye. kaibigan na, Isa-celebrate ka talaga. hindi, kaibigan na alam mong kahit nakatalikod ka, yun, wala yun, silang yun. malalaman against Yun yung sa'yo. Hindi, Kumbaga, kumbaga, tiwala. isa yung goal nyo, kunyari, may naisip na hindi mo siya unahan para masolo mo. Yung, alam yung kailangan Ganyan pala matupad plano yung mo. vision na to kasi para sa amin lahat to. Yung parang ganun. Ay, pangatlo. Yung pangatlo, yun, yung parang ride or die. Yung astas ng madaling araw. Ay, sige. One call away. Andyan siya, kahit anong ginagawa niya, kumbaga, kahit Si Beso. bembangan time, kumbaga, on the way, gano'n, yung Pero wala ako sa labang, hindi ba sa plastic ako? hindi, mati ka na, hindi naman kita kaibigan, kumbaga, Hindi nga, siyempre may kaibigan ako, ultimo sa akin, wala akong kaibigan. kala ko, ikaw mismo, nagsiselos ka pa, Hindi, joke. Hindi, para sa akin, gano'n yung mga klaseng kaibigan na kailangan mo para talagang maging maganda yung landas na tatahakin mo. Kasi hindi lahat talagang nakadikit sa'yo. Andyan lang yan kasi nga meron ka pa. Di ba pag nawalan ka ng ganyan or makikita mo yung mga tunay. Ang galing ng asawa ko, nasasapawan ako. Oo nga, ang ganda na yung tatlo, no? Siguro ma-advise ko sa kanila na keep going lang. Kasi doon ko rin napatunayan na huwag kang laging magtatanong kay Lord, Lord, bakit ganito ginawa mo sa akin? Lord, bakit ganyan? Lord, bakit ganyan? Kasi unang-una pa lang, may magandang plano na siya at may nakaplano na siya para sa buhay mo. At kung may nakikita ka man na kapitbahay mo, kaibigan mo o mahal mo sa buhay na umaasenso, isipin mo, meron ding tamang timeline para sa'yo. Huwag mong yung sarili mo na panghinaan ka sa nararanasan mo kasi sila nandun na nakaangat na. Ikaw nandito pa. Kasi lahat yan, darating tayo sa time na ibibigay ni Lord sa tamang oras. Parang yan siya, no? Parang palakpak ka lang muna sa ng iba, sa tagumpay ng iba. Basta parang, Lord, palakpak ako, hindi ako magiging ganit sa kaparang. Pero Lord, next time, parang ako naman po, gano'n. So, yun lang. Mga editor ko di nakasama. Si Balot maiiyak niya pag nag-share ng problema. Hindi, si Balot, tanongin si Balot. Ikaw, Balot. Magbibidyo sa'yo pala. Pinaka-worst na nangyari sa'yo ng 2025. Umiiyak na. Ayun na. Kaya ako. Hindi nga, Nagbibidyo, nag-iisip na. Ano yung pinaka-worst ng 2025 mo? Sobrang daming nangyari ng 2025. Abay, pili ka isa.
Isa lang, i-share mo naman. Podcast nga eh. Ayun, parang katulad lang din sa sinabi nilang Iling nga yung dati, di ba? May kinikita. Yaman natin dati eh. Lahat talaga mayaman. Pero natin Oo, kaya. Yung parang ganun nga, yung parang dumaan lang talaga siya. Totoo, no? Oo, dumaan lang talaga siya. Pero hindi naman ako nagsisi kasi Tama. sa pamilya ko lang din naman napilapit. Kumbaga, pinaranas, yung mga hindi ko naranasan dati, pinaparanas ko sa kanila kasi ayoko maging... ayokong maranasan nila yung... Kumbaga, parang ayokong maranasan nila yung naranasan ko dati. Ayaw niya maranasan yung gangster rap. Ka ba naiyak balot sa nawala na pera o? Hindi, yung pera wala yun. Pare, kasi... Kasi pera lang eh. Oo. Sabi nga, di ba, what's money, paper, money. Ano naman yung pinaka-best mo? Oo. Pinaka-best, Best moment, best effort. gumigising lang ako sa umaga, araw-araw, makita ko lang na buo kami yung pamilya, masaya na ako dun. Best ko yun. Kompleto kami. Eh yung yung ma-advise mo sa mga viewers. Siyempre, huwag kayong susuko, kasama niyo si Lord. Galing! Ayun naman yan. Si Andy naman, si Andy Pero dito, Doy. Ayaw doon yung So yun guys, dito na natatapos yung podcast. So kung ayaw yung panoorin, edi wag. Ay, buti na sila. Gusto ko kaya kasi. Bye doon, lalo si Lord.